Welcome back to our channel. I am Janice De Hercy. Thank you for watching this video. So kung bago po kayo dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-subscribe po at mag-follow din po sa ating Facebook page dahil i-upload ko rin po ang video na to sa ating Facebook page na Kaalaman Tutorials. So pag-usapan natin sa video na to ay paano ba magpalit ng middle initial ng parents to complete middle name. So, siguro yung makaka-relate po sa video natin ay yung katulad po ng kuya ko. Kaya I am making this video to share you how my brother processed ng kanyang birth certificate para mapalitan yung middle initial ng parents namin to middle name. Kasi, again, siguro yung makaka-relate sa video na to ay yung mga mag-abroad dahil ngayon medyo stricto na nga po yung mga agency to work abroad. So, dahil kailangan na po or required na po na palitan yung birth certificate mo na dapat yung middle name ng parents ay kumpleto at hindi yung initial lamang. So, medyo naging complicated yung pag-process namin kasi yung nangyari sa birth certificate ng kuya ko is mali yung middle initial ng aming nanay. So, kailangan pa naming pagkatapos ay, yung naging problema din po ay yung hindi rehistrado po ang aming mother. Kaya napakahaba po ng proseso para po doon sa kuya namin na dapat lang ay magpalit ng middle initial to middle name. So, ano yung dapat gawin? Isa-isahin po muna natin para hindi po kayo masyado malito. First gawin is, syempre, magtungo po sa municipal local registrar or sa LCR or local civil registrar sa munisipyo, syempre kung saan po kayo ipinanganak at kung saan po ninyo kinuha yung inyong local birth certificate. So, sasabihin niyo po sa kanila na ito yung gusto ninyo na mangyari, na middle initial ng parents mo gawing middle name. So, alam na kaagad nila kung ano po yung kanilang dapat gawin at kung ano yung mga requirements na hihingin po nila sa inyo. So, again, yun yung pinaka-first step mo, magtungo sa munisipyo or sa city hall kung saan ka ipinanganak, sa local civil registrar ka magpunta. Pagkatapos, after mo sabihin kung ano yung gusto mo, so bibigyan ka na po nila ng form to fill up at yung list of requirements. Sa list of requirements, syempre, dahil parents mo yung involved, so hahanapan ka po nila ng birth certificate ng iyong nanay at ng iyong tatay po. Kaya mahaba yung proseso sa amin kasi we found out na hindi pala registered yung nanay namin. Kaya kailangan pa namin siyang ipa-late register. So para po sa kung paano mag-late registration ng birth certificate, meron po tayo 2 videos na po yung nagawa natin about dyan. Nandito lang po sa ating YouTube channel. Please scroll down lang po dito sa ating YouTube channel para sa information kung paano mag-late register. So again, birth certificate ng parents, kung wala, kailangan mo pa talagang i-process yung late registration nila. Kasi doon kasi nila makikita yung, di ba sa birth certificate natin, middle initial nga lang yung nakasulat. Kung middle initial nga lang yung nakasulat, so doon nila, walang middle name doon. So, doon lang po sa birth certificate ng parents mo, makikita nila yung complete middle name ng nanay at tatay mo po. So, kung halimbawa deceased na yung parents mo or kung wala na po sila, so, maaring hanapan po nila kayo ng death certificate. So, second, pagkatapos po niyan, aside from birth certificate, hahanap din po sila ng affidavit. So, yung affidavit po, yung abogado na po yung nakakaalam po doon. Tapos, another third requirement is, kailangan din po ng depende, itong mga requirements na sasabihin ko is depende po sa lugar, kung ano yung hanapin nila sa inyo. Kaya dapat humingi po kayo ng list of requirements. Yung sa amin nga po, so yung pangatlo na requirement na hiningi ay yung birth certificate ng kapatid. So, kami, 6 kami magkakapatid. So, yung isa lang na birth certificate yung hiningi nila. So actually, napakasimple lang at napakadali lang po ng proseso nito. So, within the same day, kung masasubmit mo kaagad yung mga hinahanap nila na requirements, talagang bibigyan ka kaagad nila ng papel na meron ng perma hanggang doon sa verification. So, bali yung gagawin mo kasi is, this process kasi is included in filing petition for clerical error. So, mabilis lang po talaga, tapos as long as makumpleto mo yung mga requirements. So, yung bayad naman po ay 1,000 pesos po yung nabayaran po ng kuya namin. So, again, kung talagang kumpleto ka sa requirements, sobrang bilis lang. Masasubmit mo na kagad yung papel. Kasi kadalasan yung agency to work abroad, 3 yung hinihingi nila para dyan. So, yung una, yung papel.
So, meron tayong sample, kaso lang medyo blurred siya. So, babasahin ko na lang yung iba. So, first, nahihingin sa'yo ay tatlong papers yung dapat mong isubmit sa agency. Pagkatapos mo ma-process yung pag-change mo ng middle initial ng parents to middle name. So, yung first na page is yung petition for filing the petition for clerical error. Tapos, dapat may pirma na ng inyong municipal registrar. Tapos, yung second page, yung sa verification. Tapos, yung sa third page, yung resibo ng pag-process mo ng petition. So, bali, yung nangyari sa amin is 2 page lang dun sa lugar po namin. So, yan po yung dapat ninyong tingnan kasi minsan 2 page lang. Tapos, yung petition for clerical error na ay 1 page lang yung ginamit nila. Tapos, nasa pinakadulo na, tulad nitong nakikita nyo, nasa pinakadulo na yung verification. So, okay lang po yan as long as yung verification ay may pirma na po. So, siya nga pala, pwede, kung anak mo, for example, anak yung mag-abroad or yung hinahanapan ng ganitong requirement, pwede po na magulang yung mag-process doon sa munisipyo. So, yan lang po yung pagkakaalam ko na allowed. So, yung anak, pwede mag-process ng sa magulang. Yung sa magulang, pwede mag-process yung anak nang hindi na kailangan ng authorization letter. Sa asawa, so pwede rin as long as kasal. So pwede din na yung misis mo or yung mister mo ang mag-process doon sa munisipyo ng filing for petition for clerical error. So pagkatapos mong isubmit yung tatlo, yung resibo, yung verification page at yung petition page. So kung nasubmit mo na yung tatlo, automatic approve na yan ng agency. Kaso, nakikita nyo dito sa pinakadulo ng page na to, meron pa siyang kung granted siya or denied. So, yung normally, kung wala namang mali doon sa initial to middle name na process, so, okay na yan sa agency. Kaso, yung sa kuya namin, kailangan pa niya maghintay ng 3 to 4 months sa PSA kung ma-approve or ma-deny yung petition. Kasi, mali kasi yung sa kuya namin. Yung nakalagay na middle initial ng nanay namin is letter C. Tapos, dapat yung middle name niya kasi letter G yung start. Hidokos kasi yung nanay namin. So, letter G dapat. Kaso, sa birth certificate ng kuya namin, letter C yung nakalagay. Kaya talagang mali talaga siya. Error talaga siya. So, kaya hinahanapan pa siya ng agency ng kung granted or denied. So, kailangan niya pa maghintay ng 3 to 4 months. So, again, yung process na to ay sobrang bilis lamang. Within the same day kaya to. As long as ma-provide mo kaagad yung lahat ng requirements. Again, birth certificate ng nanay at tatay mo. Birth certificate ng kapatid mo, kahit isa lang sa mga kapatid mo. Tapos, yung pambayad na 1,000 pesos at saka yung affidavit. So, yung affidavit, abogado na yung may alam dyan. Hindi ko kasi masyado naalala kung anong klaseng affidavit yun. Basta, nandyan po yan sa listahan ng munisipyo na ibibigay nila sa inyo. Pero again, I am sharing based on my experience. So, iba't iba yung requirements, iba't iba yung proseso, iba't iba yung rate of payment, depende kung saang lugar. So, that's all for this video. Sana po ay nakatulong sa inyo ang video na to. Please don't forget to click the subscribe button para sa mga future videos natin na maaaring kakailangan niyo rin po in the future. So, good luck po sa pag-process at sa pag-apply po kung ikaw ay nag-apply abroad.